May mga namamatay na tahimik, walang sigaw, walang saksi, walang nag-aabang sa huling hinga. At kapag walang nakapansin sa bawat pagkawala nila, may bahagi ng kaluluwa na naiiwan, hindi para manakot, kundi para magtanong, may nakakaalala pa ba sa akin? May mga tunog sa gabi na hindi para marinig. May mga yabag na walang paa. May paghinga na walang dibdib. Mga aninong dumadaan sa pagitan ng ilaw. Sa lumang gusali kung saan ako nakatira. Ang hallway ay laging malamig. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil may dumadaan. Hindi mo sila makikita agad. Pero mararamdaman mo, may kasabay kang naglalakad pa uwi. At kapag napansin mo sila, may mga kaluluwang naipit sa huling sandali nila. Sa pagbagsak, sa paghinga, sa pagkatok. Hindi nila alam na tapos na. Akala nila, gabi lang. Akala nila, may bukas pa. Sa unit sa itaas ng apartment ko, 3 taon nang walang nakatira. Pero tuwing 3:00 ng madaling araw, may kumakatok. Hindi malakas, hindi galit, parang nahihiya, parang ayaw mag-abala. May mga uhaw na hindi kayang patayin ng tubig. Uhaw sa pansin, uhaw sa sagot, uhaw sa isang taong magsasabing may nakarinig sa iyo. Nang gabing binuksan ko ang pinto, may babaeng nakatayo sa dilim. Siya ay maputla, siya rin ay tahimik, at ang unang salita niya, tubig. Hindi siya nanginginig sa lamig, nanginginig siya sa pagkalito. Ang kamatayan, minsan, hindi agad dumarating sa isip. May mga kaluluwang hindi maalaala ang pagbagsak, hindi maalala ang dugo, hindi maalala ang huling tibok. Ang naaalala lang nila ang pangangailangan, ang takot. Habang umiinom siya ng baso sa mesa ko, napansin kong walang refleksyon ang mukha niya sa salamin sa likod. At doon ko unang naisip, baka hindi siya bisita. May mga salitang mas mabigat pa kaysa sa multo. Ang salitang, patay ka na. Hindi iyon sumpa. Hindi iyon isang pananakot. Iyon ang pinakamabigat na katotohanan na pwede mong sabihin sa isang kaluluwa. Nang sabihin ko iyon sa kanya, hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Tumingin lang siya sa paligid. Parang ngayon niya lang napansin na walang tumitibok sa dibdib niya. May mga pag-alis na hindi maririnig. Walang pinto na sasara. Walang hakbang na papalayo. May sandaling titigil ang oras. Lalamig ang hangin. At biglang magiging normal ang lahat. Bago siya tuluyang naglaho, may isang luha na pumatak mula sa mata niya. Hindi tubig, hindi dugo, kundi isang alaala. Simula noon, wala nang kumakatok, wala nang yapak sa hallway. Pero may mga gabi pa rin na nagigising ako ng 3:00. Hindi dahil may tunog, kundi dahil may pakiramdam na may mga kaluluwang gumagala sa mundo. Hindi para manakot, kundi para maalala sila. At kung sakaling may kumatok sa pinto mo sa 10 oras ng gabi, huwag agad matakot. Baka hindi siya halimaw. Baka isa siyang kaluluwang hindi pa tapos ang kwento at naghihintay lang ng taong makikinig. May mga kaluluwang umaalis kapag sinabi mong pwede na silang magpahinga. Pero may iba na hindi lang naligaw. May iba na may hinihintay. At kapag tinulungan mo ang isa, may iba pang mapapansin ka. Dahil sa mundo ng hindi mga nakauwi,
May batas na hindi nakasulat. Kapag nakita ka nila, hindi ka na nila makakalimutan. May mga oras sa gabi na hindi dapat ginagalaw. 3:00, hindi eksaktong 3, hindi eksaktong 12:00, kundi yung pagitan, yung oras na hindi buo. Doon sila mas malakas. Simula nang mawala ang babaeng uhaw, nagiging eksaktong 3:17 a.m. ang gising ko gabi-gabi. Walang alarm, walang tunog. Parang may humihila lang sa kamalayan ko. At tuwing magigising ako, may isang segundo na hindi ako makagalaw. Parang may nakatingin, hindi sa pinto, kundi sa loob ng kwarto. May mga bagay na mas mabuting hindi mo napansinin. Yung anino sa sulok, yung bahagyang palubog ng kutsyon sa tabi mo, yung tunog ng paghinga na hindi tugma sa sarili mong hinga. Noong una, inisip kong imahinasyon lang yon. Pagod lang ako. Pero isang gabi, nagkamali ako. Lumingon ako. At sa gilid ng kama, may nakatayong isang lalaki. Hindi siya duguan. Hindi siya sira. Mukha lang siyang pagod. At ang sabi niya, hindi mo ako tinulungan. May mga kaluluwang hindi sumigaw. May mga namatay na hindi natakot sa pinto ko. Hindi ko sila narinig. Hindi ko sila nakita. At para sa kanila, pinili ko kung sino ang tutulungan. Bakit siya? Hindi ko alam ang isasagot. Hindi ko alam na may iba pa. Hindi ko alam na ang gabing iyon, hindi lang isang kaluluwa ang gumagala sa hallway. May presyo ang kakayahang makakita. Kapag nabuksan mo ang mata mo sa kabilang panig, hindi mo na ito maisasara. Parami sila, hindi sabay-sabay, paisa-isa lang. Sa salamin, sa likod ng pintuan, sa refleksyon ng TV na patay. Hindi sila sumisigaw. Mas nakakatakot. Nakatingin lang sila. Parang naghihintay ng pila. May mga kaluluwang hindi galit. Pero may mga kaluluwang nagsisimulang mainip. Isang gabi, sabay-sabay silang naroon. Sa loob ng kwarto, hindi gumagalaw, hindi lumalapit. Pero ang hangin, sobrang bigat. Sabihin mo rin sa amin, bulong ng isa pa. Sabihin mo na pwede na kaming umalis. Pero paano kung hindi ako sigurado? Paano kung mali ang masabi ko? Paano kung may mga kaluluwang hindi pa dapat umalis? May isang bagay na hindi ko dapat agad naintindihan. Hindi ako pinili. Hindi ako espesyal. Hindi ako ang may third eye. Ako ang pinakamalapit. Sa unit sa itaas, kung saan namatay ang babae, may luma palang butas sa kisame ko. Isang parte ng sahig nila. Isang parte na huling lugar na hinawakan niya bago siya namatay. Sa ilalim mismo ng higaan ko. Doon siya gumapang. Doon siya humingi ng tubig. Doon siya huling huminga. Hindi ako nakatira sa apartment. Nakatira ako sa pagitan. Isang gabi, hindi na ako nagsalita. Hindi ko na sinabing patay na sila. Hindi ko na sinabi na pwede na silang umalis. Hinayaan ko lang silang tumayo. Hinayaan ko lang silang tumingin. Hanggang sa napansin ko, hindi sila nawawala. Mas lumalapit sila. Mas nagiging malinaw ang mga mukha. Mas nagiging malamig ang hangin. May isa sa kanila na umupo sa gilid ng kama ko. At doon ko naintindihan. Hindi nila kailangan ng paalam. Kailangan nila ng kapalit. May mga kaluluwang naliligaw. At may mga kaluluwang naghahanap ng kapalit. Kung may isang aalis, may isang may iiwan. Hindi ko alam kung sino ang naunang umalis.
Hindi ko alam kung sino ang napalitan.